Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 154 ng International League. Nagawa ang makapuntos nitong si Michael laban sa depensa nitong si Hanamichi na naging dahilan upang maitaas ulit nila sa 5 puntos ang kalamangan sa Shouku. Habang itong si Hanamichi naman ay may naisip na plano para makabawi sila sa mga manlalaro ng Ryukufu. Kaya naman, agad niyang hiningi ang bola mula kay Fujima. At ang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong tumalon at takbang gagawa ng isang tres. Nang biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Senji. At talaga namang malapit na ang kamay nito sa bolang hawak ni Hanamichi. Huli ka! Ngayon, siguradong isang supalpal ang aabutin mo sa akin may pulang buhok. Ang lakas ng loob mong tumira sa teritoryo ko ah. Ngayon, sisiguraduhin ko na masusupalpal kita. Yan ang sigaw ni Senji na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak nitong si Hanamichi. At ang buong manonood ay napatayo sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang pagkagulat sa pagsulpot nitong si Senji sa harapan ni Hanamichi. Ano? Nagawa niya pang makahabol kay Hanamichi? Patay na! Delikado ka na dyan, Hanamichi! Siguradong isang supalpal ang aabutin mo kay Senji! Yan ang kabadong sabi ng mga manonood nang biglang napangiti itong si Hanamichi. Diyan kayong lahat nagkakamali dahil hindi naman talaga akong gagawa ng puntos dito. Ngayon, humanda kayong lahat. At ikaw, Senji, di ba sinabi ko na sa'yo na wag mong iiwan yung binabantayan mo? Ngayon, humanda ka dahil magpapakitang gilas na itong si Boy Labo. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay nalokpas ng bola papunta sa nakapwestong si Kogure. Ano? Yung nakasalamin na yun ang gagawa ng puntos? Marunong ba ang nakasalamin na yun? Mukhang malabong maipasok niya ang bola dahil malabo ang mata nito. Tama ka nga, baka nga hindi niya ito maipasok. May pagkakataon pa tayo para makuha ang rebound. Ryukufu, humanda na kayo para sa rebound dahil siguradong hindi yan mapapasok ng nakasalamin na yan. Yan ang sabi ng ibang manlalaro ng Ryukufu. Habang itong si Hanamichi naman ay sumigaw na din ng malakas. Boy Labo, pagkakataon mo na to para magpakilala sa ligang ito. Ipakita mo kung gaano nga ba kahusay ang isang katulad mo pag-usapang tres na. Dalian mo na, Boy Labo! Itira mo na ang bolang yan! At huwag mong sasayangin ang pasa ko na yan! Dahil ibinigay ko sa bolang yan ang buong lakas ko para matulungan ka lang na makapuntos dito! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Habang itong si Kogure naman ay hawak na nga ang bola, sabay na pabulong ito sa kanyang sarili. Tama nga si Hanamichi. Dapat magpakilala na din ako sa ligang ito. Dahil kasali pa din naman ako sa kupunan ng Shouku. Ngayon, Hanamichi, pangako, hindi kita bibiguin. Hindi ko sasayangin ang pasa mo na to sa akin. At ipapakita ko sa lahat na may tira din ako katulad ninyo. Yan ang sabi ni Kogure. Sabay tumalon at tumira ng isang napakasolid na tres. Habang ang buong manonood ay napasunod sa bolang itinira nitong si Kogure. Papasok kaya yan? Mukhang hindi yan papasok dahil hindi naman siya talaga main ng Shouku. Mali ka dyan, kaibigan, dahil mas nauna yung manlalaro na yan kesa dun sa may pulang buhok. Kaya naman, isa siya sa mga main ng Shouku. At isa pa, sa ganda ng bitaw niya sa bola, siguradong magagawa niyang maipasok yan sa kanilang basket. Tama ka, kaibigan. Siguradong papasok ang bolang yan. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang sumusunod sa bolang itinira ni Kogure. Habang ang bolang itinira ni Kogure ay tuluyan na pumasok sa kanilang basket. At halos hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang maibaba na nila sa 2 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. At ang buong manonood ay talaga namang napatayo sa kanilang kinauupuan dahil sa sobrang pagkamanga sa ginawang tira nitong si Kogure. Ang husay! Ang lupit ng bitaw nung may 4 na mata ng Shouku na yun ah! Kakaiba yung bitaw niya sa bola at halos hindi mo lang ito sumayad sa kanilang ring. Akala ko pa naman wala siyang tira pero hindi pala dahil mahusay din pala ito pag-usapang tres na. Nakamanga siya. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamanga kay Kogure. Habang itong si Coach Ansay at Ayako ay napatayo sa kanilang kinauupuan. Ayos! Ang husay mo sa pagkakataon na yun, Kogure! Yan ang sabi ni Ayako. Tama ka nga, Ayako. Hindi ako nagkamali sa pagpasok kay Kogure.
Maaasahan talaga ang batang yan. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai, habang itong si Akagi naman ay napabulong sa kanyang sarili. Ang husay mo sa pagkakataon na to, Kogure, pero inaasahan ko na yon. Sa tagal ba naman nating magkasama sa kupunan na to? Imposibleng magmintis ka pa, lalo na't wala kang bantay. Masaya ako sa nagawa mong pagpuntos. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili, habang itong si Hanamichi naman ay biglang nilapitan si Kogure sabay pinuri ito ng sobra. Nice one, Boy Labo. Ang husay mo doon ah. Sabi na nga ba, hindi mo ako bibiguin eh. Pero kung hindi mo yan naipasok, sisiguraduhin ko pa din naman na sa atin mapupunta ang bola. Dahil isa akong henyo, kayang-kaya kong dagitin ang bolang yan kahit may sablay mo yan. Yan ang natatawang sabi ni Hanamichi. Salamat Sakuragi. Salamat dahil sa nagtiwala ka sa akin. Ngayon, ipinapangako ko na magpapaulan din ako ng tres katulad ni Mitsui. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Yan naman ang sabi ni Kogure. Huwag ka muna magpasalamat, Boy Labo. Dahil may 2 puntos pa tayong hahabulin. Ngayon, kailangan na natin silang depensahan upang mabawi na natin ang kalamangan na kinuha nila sa atin. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Hindi Hanamichi, salamat dahil nagtiwala ka sa aking tira. Kaya naman, salamat talaga. Yan naman ang sabi ni Kogure. Hoy Boy Labo, nakakairita na yung pagpapasalamat mo sa akin ah. Pero tatapatin na kita. Matagal na talaga ako may tiwala sa tira mo na yon. Ay hindi, matagal na ako may tiwala sa inyo. Kahit doon sa may matang toothpick, nagtitiwala ako. Kaya naman, gawin natin ang lahat upang manalo sa laban na to. Iparanas ulit natin kay Coach Hansai ang pagiging kampiyon. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Keiji papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Fujima. At sa pagkakataon na to, sobrang higpit talaga ng ginagawang depensa ni Fujima dito. Kaya naman, napilitan itong si Keiji na ipasa ang bola papunta kay Senji. At nang hawak na ni Senji ang bola, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang perimeter jump shot. Ngunit, bigla namang sumulpot itong si Kogure sa kanyang harapan at challenge nito ang ginawang tira nitong si Senji. Hindi ka magtatagumpay dito, Senji! Hindi kita hayaan na makapuntos pa sa depensa ko! Yan ang sigaw ni Kogure na talaga namang china-challenge ang tira nitong si Senji. Nakakainis! Nagawa niya pa akong mahabol! Nakakainis na talaga ang may salamin na to! Panira siya ng laro ko! Yan naman ang sabi ni Senji sa kanyang sarili na naging dahilan upang magmintis ang tira nito sa kanilang basket. Ang rebound! Kunin niyo Ryukufu! Huwag niyong hahayaan na makuha ito na Shouko! Kailangan atin pa din ang bola! At kailangan makagawa tayo ng puntos dito upang hindi nila tayo magawang mahabol! Yan ang sigaw ni Coach Eri. Shouko! Kunin niyo ang bolang yan! Sobrang halaga ng bolang yan para sa atin! Dahil ang bolang yan ang magiging dahilan para magawa na nating mahabol ang kalamangan sa kanila! Ngayon Shouko, humanda na kayo para sa rebound! Yan naman ang sigaw ni Ayako. Habang itong mga tropa ng Shouko naman ay natatawa kila Ayako at Coach Eri. Tignan niyo yung 2 babae ng Shouko at Ryukufu. Para silang mga timang na sumisigaw. Kababaing taong lalakas ang boses. Yan ang natatawang sabi ng mga tropa ng Shouko. Habang itong si Hikaru, Michael at Maki ay tumalo na nga ng sobrang taas para kunin ang rebound. Amin ang rebound na to! Hindi nyo kami magagawang talunin pag-usapang rebound na! Yan ang sigaw ni Hikaru. Tama ka nga Hikaru. Siguradong atin na ang rebound na to. Dahil malabong makasabay pa sa atin ang mga yan. Mamahina lang naman yan pagdating sa rebound. Kaya naman, siguradong atin na to. Yan naman ang sabi ni Michael. Nakainis, hindi ako aabot. Masyadong malaki at mataas ang talo ng dalawang ito. Siguradong kanila na ang rebound na to. Yan naman ang sabi ni Maki. Nang biglang nagulat ang mga manlalaro sa ilalim ng basket. Dahil na nga sa bigla silang tinabunan ng anino ng ating bida. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tropa nitong si Hanamichi. Ayan na ang pambansang talo ng ating kaibigan. Ang hari ng rebound. Siguradong kanya na ang rebound na yan. At siguradong sisigaw yan ng malakas. Yan ang usapan ng mga tropa ni Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay nakatalo na nga ng sobrang taas at malapit na sa bola. Huwag na kayo mag-away pa mga ungas. Dahil malabong makuha niyo ang rebound na yan mula sa akin. Dahil ako lang ang hari dito. Ako si Hanamichi Sakuragi, ang hari ng rebound. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay dakot sa bola sa itaas at nagtagumpay nga ito sa pagkuha sa rebound. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga niya. Ayan na, ibang klase ka talaga Hanamichi, my loves. Dahil sa ginagawa mong pagkuha sa bola, nagagawa mo ding makuha ang aming mga puso. Sige Hanamichi, my loves. Kunin mo na din ang puso namin at ibibigay namin ito sa iyo ng buong buo. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ni Hanamichi.
At itong si Haruko naman ay nandire sa mga tagahanga ni Hanamichi. Nakakadiri naman ang mga sigawan ng mga jologs na tagahanga nitong si Hanamichi. Nakakairita sila pakinggan. Yan ang sabi ni Haruko sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, itong si Zeto ay napabulong sa kanyang sarili. Mukhang tama nga itong si Hatochi na magagawang mahabol ng Shouko ang kalamangan na Ryukupo sa kanila. Tunay ngang may dugong Sakuragi at tunay ngang kapatid mo yan, Hatochi. Dahil pares na pares kayo kung mag-isip. Yan ang sabi ni Zeto sa kanyang sarili habang nakatingin kay Hanamichi na nakahawak sa bola. At itong si Ayako naman ay biglang sumigaw ng malakas upang pakalmahin ang kanyang mga manlalaro. Shouko, relax lang muna kayo. Huwag kayong masyadong magmadali. Kailangan natin ng siguradong puntos. Kaya naman, i-reset nyo na lang muna ang bolang yan. Yan ang sigaw ni Ayako. At dito na nagtatapos ang Chapter 154 ng International League.